Pinahayag ng Israeli Army na inatake nila ang isang posisyon ng Syrian Army bilang pagganti sa artillery shelling na isinagawa ng Syrians sa Golan Heights. Ang labanan ng Israeli Army at Syrian Army sa Golan Heights ay matagal nang nangyayari at parang may stalemate na lamang sa gitna ng dalawang kampo. Nilinaw naman ng Israeli Army na hindi nakalusot ang pag-atake ng Syrians sa depensa ng Israel. Ayon sa Israeli Army, tinarget ng military strikes ang isang importanteng munitions warehouse. Bukod sa airstrike, gumamit ng artillery ang Israeli Army para pulbusin ang lokasyon ng kalaban. Dinagdag pa ng Israeli Defense Forces na nagpakawala pa ito ng ilang mga atake laban naman sa mga Hezbollah targets sa South Lebanon. Ang mga pag-ataking ito ay parte ng pabugso-bugsong opensiba ng IDF laban sa militanteng Hezbollah. Sa mga bagong military strikes ng IDF na nagsimula noong February 17, kumpirmado na isang militanteng sundalo ng Hezbollah ang namatay. Kasabay ng mga bagong pag-atake sa mga posisyon ng Hezbollah, nagsagawa naman ng search operations ang mga operatiba ng IDF sa Khan Yunis. Ang mga operatibang sumama sa search operation na ito ay kumilos sa loob ng Nasser Hospital kung saan maraming sugatang sibilyan ang ginagamot. Layunin ng mga operatiba ng IDF na puksain o bihagin ang mga natitira pang militanteng sundalo ng Hamas sa Khan Yunis. Dumako naman tayo sa Rafah kung saan lalong umiinit ang tensyon. Mainit ang mata ng Israel sa Rafah dahil alam ng Israeli intelligence na tumakas sa Rafah ang mga natitirang batalyon ng militanteng Hamas. Isang panibagong airstrike ang pinakawalan ng Israeli Air Force sa Rafah, dahilan upang matamaan at mawasak ang dalawang bahay. 10 katao ang namatay sa airstrike na ito at mahigit 10 naman ang nasugatan. Maraming eksperto at mga leader ng human rights groups ang umalma sa ginawang pag-atake ng Israeli Army sa Rafah. Alam ng mga ekspertong ito na ang pagkalat ng digmaan sa Rafah ay magdudulot ng mas matinding sigalot sa Middle East kung saan mas marami pa ang mamamatay. Sa Southern Israel naman, binasag ng rocket warning siren ang katahimikan nang madetect ng missile defense system na may mga paparating na rockets. Ang target ng mga rockets na ito ay ang coastal city ng Ashkelon. Isang rocket ang napabagsak ng surface-to-air missile defense system sa Ashkelon at ang iba naman ay tumama sa kapaligiran. Natunto naman ng IDF ang militanteng nagpakawala ng rocket at napatumba ito sa pamamagitan ng isang coordinated response operation. Samantala, tungkol naman sa usaping pangkapayapaan, pinahayag ng Hamas leader na si Ismail Haniyeh na hindi tatanggapin ng grupo ang pansamantalang ceasefire. Ang gusto ng militanteng Hamas ay complete cessation of aggression o tuluyang pagtigil ng agresibong operasyon laban sa Hamas. Dinagdag pa ni Haniyeh na dapat itigil ng Israel ang occupation sa Gaza at iatras ang kanilang buong puwersa. Para kay Haniyeh, hindi na makatarungan ang opensiba sa Gaza. Dapat ring pakawalan ng Israel ang mga natitira pang Palestinian hostages sa paparating na hostage swap negotiation. Pinagbintangan rin ni Haniyeh ang Israel na responsable sa mabagal na pag-usad ng negotiation process para sa ceasefire agreement. Parang nakalimutan yata ni Haniyeh na Hamas ang nag-umpisa ng digmaan. Hindi na maganda ang sitwasyon ng Israel pagdating sa geopolitikal na sektor ng international community. Sa kasalukuyan, binantaan ng Germany ang Israel na sumunod sa international law habang umuusad ang opensiba laban sa Hamas. Para sa German Chancellor na si Olaf Scholz, importante na sumunod sa international law ang Israel upang magkaroon ng magandang kinabukasan ang Gaza at Middle East. Dinagdag pa ni Chancellor Scholz na dapat bawasan ng Israel ang mga military strikes nito upang makarating ang humanitarian aid sa Gaza. Sinusuportahan din ni Scholz ang two-state solution kung saan magkakaroon ng peaceful coexistence ang mga Palestino at mga Hudyo. Nag-alala rin ang African Union Commission President na si Moussa Faki tungkol sa lumalalang sigalot sa Gaza.
Hindi naniniwala si Faki sa malawakang opensiba ng Israel dahil maraming mga sibilyan ang nahihirapan o di kaya naiipit sa gulo. Pinahayag naman ng Palestine Prime Minister na si Mohammed Shitaye na dapat itakwil na sa international community ang Israel dahil sa kalupitan nito. Kinumpara ni Shitaye ang sitwasyon ng Palestine at Israel sa sitwasyon ng Africa at ng nakaraang laban nito sa kolonyalismo. Hiniling ni Shitaye sa UN Security Council na maglagay ng palugit para sa digmaan sa Gaza at bigyan ng international sanctions ang Israel tungkol sa lumalalang problema sa settlements sa West Bank. Samantala, hindi pumayag ang liderato ng Ehipto na magkaroon ng ligtas na buffer zone para sa mga tumatakas na Palestinians. Pinabulaanan din ng spokesperson ng Egyptian government ang balita na magkakaroon ng buffer zone na may kakayahang mag-accommodate ng 100,000 mga Palestino. Gayunpaman, nilinaw ng Ehipto na mayroon ng nakatalagang maliit na buffer zone sa teritoryo ng bansa. Alam ng mga eksperto at journalists na hindi sapat ang buffer zone na ito at posible pa rin itong madamay sa mga military strikes. Umalma naman ang United Nations Relief and Works Agency Chief na si Filipe Lazzarini tungkol sa mga ginagawang paraan ng Israel para pigilan o wasakin ang United Nations Relief and Works Agency. Naniniwala si Lazzarini na may aspektong politikal ang ginagawa ng Israel laban sa United Nations Relief and Works Agency dahil kapag hindi na makakilos ang humanitarian organization, hihina ang posisyon ng Palestinian Authority. Pinahayag naman ng mga humanitarian leaders na maraming sibilyan ang mamamatay, lalo na ang mga kawawang bata kapag sumiklab na ang opensiba sa Rafah. Kumakalat ngayon ang balita na naghahanda ang Biden administration na magpadala ng mga armas at bomba sa Israel. Ayon sa mga reports, gumawa ng assessment of arms ang US Embassy para ilatag ang kabuuan ng weapons delivery na hiniling ng Tel Aviv. Gusto ng Israel ang mabilisang paghatid ng mga armas upang mapalakas ang depensa ng Jewish state laban sa mga militanteng grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. Tinatayang aabot ng milyon-milyong dolyar ang halaga ng kabuuang weapons delivery. Ayon sa mga nakalap na datos tungkol sa weapons delivery, ang mga armas na ipapadala sa Israel ay 1,000 Mk-82 bombs, 1,000 KMU-572 Joint Direct Attack munitions, 1,000 FMU-39 bomb fuses at marami pang precision-guided munitions. Simula pa noong pagsiklab ng digmaan sa gitna ng Israel at Hamas, mahigit 21,000 precision-guided munitions ang napadala na ng Amerika. Posibleng tumaas pa ang bilang na ito kapag nakumpleto na ang weapons delivery. Malaking tulong ang precision-guided munitions sa Israeli Army dahil may kakayahan ang mga bombang ito na tamaan ang mga target ng walang mintis. Ang mga bagong armas na ipapadala ay kayang suportahan ang digmaan ng Israel ng mahigit 19 na linggo. Subalit kapag naglunsad ng bagong opensiba ang Israel laban sa Hezbollah, aabot lamang ng ilang araw ang weapons shipment. Handa naman ang US military na suportahan ang kampanya ng Israel military sa Rafah, unang-una sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang tulong. Naniniwala ang mga military strategists at analysts na darating ang weapons shipment sa araw na ilunsad ang malawakang operasyon sa Rafah. Kapag natuloy ang weapons shipment, magiging taliwas ang pagkilos na ito sa pagtutol ng US sa pagkalat ng digmaan sa Rafah. Ito marahil ang tinatawag na indirect support ng isang superpower sa isang bansang nakasabak sa digmaan. Nilinaw din ni US President Biden na nakipag-usap siya kay Prime Minister Benjamin Netanyahu tungkol sa magulong sitwasyon sa Rafah at posibleng ceasefire sa Gaza. Para kay Biden, ang temporary ceasefire ay makakatulong upang makuha ng Israel ang mga hostages na kasalukuyang hawak ng militanteng Hamas. May mga eksperto namang naniniwala na konti na lamang ang natitirang hostages na buhay pa at hawak ng Hamas. Noong Disyembre ng 2023, nagkaroon ng congressional review ang US tungkol sa weapons shipment sa Israel.
Ang layunin ng review na ito ay para siguruhin na hindi magiging dulot ng kawalan ng karapatan at karahasan ang weapons shipment. Ito rin naman ang layunin ng internal review na ginagawa ng Biden administration ngayon. Siniguro ng US Embassy na hindi lalabag sa international human rights ang isasagawang weapons shipment. Naniniwala naman ang maraming military experts na ang weapons shipment ng US ay isang paraan upang madaliin ang katapusan ng digmaan ng Israel laban sa Hamas. Ang mga human rights groups ay nagsimula na sa pag-alma sa mangyayaring weapons shipment. Ngunit halos wala naman silang magagawa para mapigilan ito. Tignan naman natin ang mga iba pang pangyayari sa Gaza, Rafah at Middle East. May ilang mga airstrike ang tumama sa Deir al-Balah sa Central Gaza, ang lugar kung saan bumabalik ang mga refugees mula sa Rafah. May mga military raids din na naganap at target ng mga ito ang mga militanteng nagtatago sa kung saan-saan. Bukod sa raids, wala ring humpay ang pagsabog ng mga bomba. Kaya naman lalong nalulugmok ang mga civilian at mga refugees. Sa bandang Red Sea, hindi pa talaga humihinto ang Houthi rebels sa paghahasik ng karahasan. Ayon sa US Central Command, 4 na ballistic missiles ang pinakawalan ng Houthi rebels mula sa kanilang pinakamalapit na base sa Yemen. Wala namang natamaan o napinsala ang mga ballistic missiles at naniniwala ang mga strategists sa US Central Command na tinatarget ng Houthis ang British oil tanker na Pollux. Taliwas naman ito sa impormasyon na pinakalat ng Houthis kung saan tumama ang lahat ng ballistic missiles. May karagdagang kontrobersya naman na hinaharap ngayon ng IDF. Kumalat ang mga litrato ng mga sugat na natanggap ng 2 doktor ng Palestinian Red Crescent Society o PRCS. Ayon sa PRCS, ang mga doktor na ito ay inalipusta at minaltrato ng mga operatiba ng Israeli Defense Forces. Makikita sa mga litrato ang mga bagong sugat sa tuhod at braso na posibleng resulta ng pagkakatulak o paghampas. Ang 2 doktor ng PRCS, ayon sa mga reports, ay inaresto ng IDF dahil sa di umano'y ginawa nilang pagtulong sa mga Palestinian sympathizers. Dinagdag pa ng grupong Palestinian Prisoner Society na walang nilalabas na impormasyon ang Israel tungkol sa mga bihag nito. Nagpapakalat rin daw ang mga sundalo ng IDF ng mga pekeng naratibo tungkol sa pagkahuli ng mga bihag. Dumako naman tayo sa silangan kung saan nilabas ng Iran ang bago nitong anti-ballistic missile system. 2 air defense systems ang nilabas ng Iran bilang tugon nila sa lumalalang digmaan sa Gaza. Ang 2 defense systems na ito ay ang Arman Anti-Ballistic Air Defense System at Azaraksh Low-Altitude Air Defense System. 2 air defense systems ang nilabas ng Iran bilang tugon nila sa lumalalang digmaan sa Gaza. Ang 2 defense systems na ito ay ang Arman Anti-Ballistic Air Defense System at Azaraksh Low-Altitude Air Defense System. Ang Arman missile system ay may kakayahan na pulbusin ang mga target na may layong 180 km at kaya rin itong atakihin ang 6 na targets ng sabay-sabay. Ang Azaraksh defense system naman ay mayroong advanced radar, electro-optical framework, at thermal seekers na kayang habulin ang kahit na anong target. At dahil low altitude ang Azaraksh defense system, may kakayahan itong tumbukin ang mga missiles na makakalusot sa Arman. Para sa mga Iranian experts, napapanahon ang paglabas ng mga missile systems na ito dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Sa usaping geopolitikal, nagparamdam na rin ang Arab League. Nilabas ng Arab League ang official report ng designasyon ng 60 Israeli organizations bilang criminal groups at far-right settler groups. Ang mga grupong ito, ayon sa Arab League, ay kumikilos laban sa mga inosenteng Palestino, lalo na sa West Bank kung saan talamak ang mga propaganda at settler violence. Pinangalanan din ng Arab League ang 22 Israelis na naguudyok ng genocide laban sa Palestinian population. Plano rin ng Arab League na i-boycott ang 97 na kumpanyang nag-ooperate sa Israeli settlements. Nag-warning rin ang Arab League na binabantayan nila ang kilos ng Israel sa Rafah
dahil posibleng ma-displace ang mahigit 1,000,000 inosenteng Palestinians. Nanawagan rin ang Arab League sa UN Security Council na maglabas ng formal na resolusyon upang pigilan ang pagiging agresibo ng Israel. Pinahayag naman ni US Secretary of State Antony Blinken na may malaking oportunidad ang Israel para itigil o bawasan ang pagiging agresibo nito sa Middle East. Nilinaw din ni Blinken na ginagawa ng US ang lahat para tulungan ang Israel na magsulong ng kapayapaan sa Gaza at iba pang lugar na apektado ng digmaan. Isusulong din daw ng Biden administration ang pagbuo ng isang mapayapang Palestinian state, isang formal na tahanan para sa mga Palestino. Ano ang magiging implikasyon ngayon na mayroon na namang bagong armas ang Iran? At hindi lang ito basta armas, kundi advanced missile systems na pwedeng maging pang-opensa at pang-depensa. Dagdag pa rito, mayroon ring advanced warships ang Iran na may kakayahang magpakawala ng missiles laban sa mga malalayong targets. Posible kayang naghahanda ang Iran para sa malawakang digmaan? Hindi rin nagpapatinag ang Jewish state ng Israel. Mukhang gagawin talaga ang opensiba sa Rafah, kahit natutol ang buong international community dito. Marami naman ang nag-iisip na bagamat hindi direktang sinusuportahan ng US ang Rafah offensive, handa pa rin ang superpower na magpadala ng tulong sa Israel. Halos tapos na ang digmaan sa Gaza, lilipat na ang Middle East sa bagong kabanata, ang digmaan sa Rafah. Dito na posibleng mas lumubha ang tensyon at maraming bansa at paksyon ang madadamay sa kaguluhan. Ito marahil ang gustong mangyari ng mga superpower na nagpapalawak ng kapangyarihan at impluensya sa Middle East. Sinabi ng China sa International Court Justice na hindi dapat ipagkait ang hustisya sa mga Palestinian. Ang mga representatives mula sa Ireland, Japan at Jordan ay naglahad ng kanilang mga argumento sa pagdinig sa ICJ o International Court Justice tungkol sa pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestinian. Sinabi ng China sa International Court of Justice na ang mga Palestinian ay hindi dapat pagkaitan ng hustisya sa isang pagdinig sa pananakop ng Israel sa mga teritoryo ng Palestinian. Matagal nang na-delay ang hustisya, ngunit hindi ito dapat ipagdamot. Sinabi ng Foreign Ministry's Legal Advisor Ma Xinmin ng China sa korte sa The Hague sa Netherlands noong Huwebes. 57 taon na ang nakalipas mula nang simulan ng Israel ang pananakop nito sa occupied Palestinian territories. Ang labag sa batas na katangian ng pananakop at soberanya sa mga sinasakop na teritoryo ay nananatiling hindi nagbabago, aniya. Ang stepvaesen ng Al Jazeera na nag-uulat mula sa The Hague ay nagsabi na ginamit ng China ang oras sa hearing nito sa ICJ upang kontrahin ang argumento ng Amerika noong Miyerkules na hindi dapat utusan ang Israel na walang kondisyon na umatras mula sa mga nasasakop na teritoryo ng walang security guarantees. Sinabi ng representative ng China na ang Israel ay isang dayuhang bansa na sumasakop sa Palestine, kaya ang karapatan sa pagtatanggol sa sarili ay higit na nakasalalay sa mga Palestinian kaysa sa mga Israeli. Ang mga representatives din mula sa Republic of Ireland, Japan at Jordan ay prinisenta ang kanilang mga argumento sa ICJ. Sinabi ng Ireland na napagpasyahan nito na ang Israel ay nakagawa ng malubhang paglabag sa isang bilang ng mga peremptory na pamantayan ng pangkalahatang internasyonal na batas. Idinagdag ng kinatawan ng Irish na nilabag din ng Israel ang mga pangunahing tuntunin ng international humanitarian law